Pinatigil ni Innocent Zero ang oras pero nagawa ni Dumbledore ay Wahlberg na makagalaw pa din. Siya lang ang kaisa-isang nakagalaw. Ang mga alagad ni Voldemort at ni Innocent Zero ay nakakagalaw dahil hindi sila sinama sa mahika. Nakipag-usap si Wahlberg kay Innocent Zero dahil hindi niya papayagan kung ano man ang binabalak niya. Poprotektahan niya mga estudyante niya kahit ikamatay pa niya. Ang isang alagad ni Innocent Zero na mukhang Wallace Tambo ang buhok ay balak sumugod kay Wahlberg. Gusto niyang magpasikat kay Innocent Zero. Pero napansin siya ni Wahlberg at inunahan na niya si Boy Wallace Tambo. Bigla itong naglaho. Aura lang ito ni Wahlberg. Tinakat niya si Boy Wallace Tambo at sinabihang wag nang sumali ang mga walang kwentang nilalang. Pinigilan ni Innocent Zero si Wahlberg. Ang pakay ni Innocent Zero ay maging perpektong nilalang at maging makapangyarihan. Hindi ito nagustuhan ni Wahlberg dahil balak niyang isakripisyo ang buhay ng maraming tao para lang sa kasakiman niya. Walang pakialam si Innocent Zero dahil sa pananaw niya ang pamilya niya ay kasangkapan lang din. Kahit si Mash ay nabubuhay lang para magamit niya. Balak niyang iuwi si Mash pero tinawanan lang siya ni Wahlberg. Sinabi niyang si Mash ang magiging simbolo ng pag-asa ng mundo kaya hindi siya papayag na kunin siya ni Innocent Zero. Naging triple liner siya at linabes ang tunay niyang lakas. Hindi papatalo si Innocent Zero at linabes din niya ang tunay niyang lakas. Ginising ni Wahlberg ang tunay na anyo ng wand niya at tinawag niya ang Uranus, Uranus. Tinawag naman ni Innocent Zero ang Kronos. Nagtatagisan sila ngayon ng lakas pero biglang may lumitaw sa lupa. Gamit ang mga demonyong ito ay gustong ubusin ni Innocent Zero ang lahat ng nandito maliban lang kay Mash. Si Wahlberg naman ay gumamit ng mahika para makagalaw ang piling mga tao. Inutusan ni Wahlberg sila na labanan ang mga demonyo. Kailangan nilang protektahan ang mga estudyante. Nagsimula na silang tumulong. Hindi nila alam kung anong nangyayari pero gumalaw na lang agad sila at sumunod kay Headmaster Wahlberg. Nagmamadali si Caldo para matulungan niya si Wahlberg. Nagulat si Caldo dahil matibay ang demonyo kaya napilitan siyang gamitin ang apoy niya na parang Amaterasu. Tinulungan siya ni Orter. Sinabi niyang kasing lakas ng double liner ang mga demonyo. Plano dapat nilang si Caldo ang tutulong kay Wahlberg pero hindi nila magawa dahil abala sila sa mga demonyo. Si Macaron, si Caldo at si Orter. Abala sila sa pagkikipaglaban sa mga demonyo. Si Wahlberg naman ay gumamit ng mahika para ilayo silang dalawa sa arena. Ito'y para walang madamay sa laban nilang dalawa. Balik sa arena ay naiinis na si Dot dahil parang walang katapusan ang mga kalaban nila. Pagtingin nila sa labas ay may Tore at si Selwar ang may gawa nito. Balak niyang ibagsak sa kanila ang puro patusok na bagay na ito. Meron pang naglitawan na mas malaking mga demonyo para kila Dot, Macaron at Caldo. Pero pansin na iniwan lang nila si Mash. Tingin ni Macaron na patibong ito. May pinaplano sila para hulihin si Mash. Kutob niya ito bilang pusong babae. Sinabihan ni Dot si Mash na puntahan yung Tore dahil siya lang ang hindi pinapansin ng mga demonyo at siya lang din ang pwedeng makasabay kay Selwar. Sobrang taas nito kaya tingin nila'y mahihirapan si Mash akyatin ito. Nakarating na si Mash. Pagkatapos ay sinipa niya ito. Natanggal ito ng isa-isa na parang magkakapatong na bilog. Unti-unti lumiliit ang Tore sa ginagawa ni Mash. Sabi ni Dot na sobrang cool ni Mash dahil naglalaro siya ng Darumedrop sa Tore. Ngayon ay nasa ibaba na si Selwar. Binati ni Selwar si Mash dahil nagkita sila muli pero sinabi niyang hindi mawawala ang mahika niya kahit nawala ang Tore. Kailangang talunin siya ni Mash. Binati din siya ni Mash at matagal na daw silang hindi nagkita mula pa nung entrance ceremony ng eskwelahan nila. Nagulat si Selwar dahil hindi pala siya maalala ni Mash. Nag-isip si Mash pero hindi niya talaga maalala kaya humingi siya ng tawad. Balik sa arena ay patuloy lang si Dot at Lance sa pakikipaglaban. Pero napansin bigla ni Dot na may sanggol na umiiyak. Biglang sinabi ng sanggol ang babies. Naging sanggol si Dot. Yung sanggol ay nagbagong anyo at nagpakilalang isa sa Criminal Canes. Siya si Sitter Baby. Binaliktad lang na babysitter. Ang mahika niya ay ginagawang sanggol ang mga pinupuntirya niya. Nagalit si Dot at sinubukang gamitin ang kanyang X-Plum. Hindi ito gumagana. Puro supot ang atake niya kaya bigla siyang tumakbo. Hindi din siya makapagsalita. Hindi siya makagamit ng mahika kaya balak niyang humingi ng tulong kay Lance. Paglapit niya kay Lance ay humingi siya ng tulong pero hindi siya maintindihan ni Lance dahil sa baby siya. Nagawang ilaga ni Lance ang mahika ni Sitter Baby. Sinugod siya ng demonyo kaya napilitan siya ngayong lumaban habang pinoprotektahan si Dot. Pero pagtingin niya ay umalis si Dot dahil natuwa siya sa laruan. Sinubukan niyang protektahan si Dot pero naging baby na din siya. Nagtatalo sila pero hindi nila maintindihan ang isa't isa. Sinugod agad sila ng halimaw at wala silang magawa kundi umilag. Nakita uli nila ang laruan kaya hinabol nila ito. Nahiya si Lance kasi pati siya ay hindi nakontrol ang sarili niya nang makita ang laruan. Tuwang-tuwa si Sitter Baby dahil tingin niya ay sure win na siya. Dahil sa katawan nilang pang baby ay hindi nila magagamit kahit 10% ng lakas nila kaya nag-aalala ng sobra si Dot. Sinugod na sila ni Sitter Baby. Pero biglang nag-graviol si Lance. Hindi
makapaniwala si Seater Baby. Kahit si Dot ay nagulat dahil lumiit ang katawan nila. Linihitan din ni Lance ang graviole niya para angkop lang sa mahina niyang enerhiya bilang isang baby. Sa loob-loob niya ay kinilala na niya na si Lance ang pinakamagaling sa klase nila. Kahit si Caldo ay humanga kay Lance sa pinakita niya. Kahit lumaki ang pagitan ng edad nila ay nagawa pa din niyang manalo. Bumalik na sila sa dati. Sila Neri at Rio ay papunta ngayon sa arena at inaalam ni Neri kung anong relasyon ni Wahlberg at Innocent Zero. Ang mundo ng Mahika ay nilikha ng pinakamalakas na salamangkero. Siya si Adam. Para siyang Diyos dahil walang makatapat sa lakas ng dark magic niya. Si Innocent Zero at Wahlberg ang dalawang pinakamagaling niyang estudyante. Ibig sabihin ay magkasing lakas lang sila. Pero kahit magkasing lakas lang sila ay pinili pa din ni Innocent Zero na sugurin ang arena kaya malamang ay may tinatagong alas itong si Innocent Zero. Pinakita ni Innocent Zero ang mukha niya pero blanco ito kaya nagulat si Wahlberg. Binago niya ngayon ang mukha niya. Tingin ni Wahlberg ay tinapon na niya ang pagiging tao niya. Paliwanag niya ay tao pa din siya dahil may mga ninanais pa din siya. Walang hanggan ang kanyang kasakiman. Unay gusto niyang makuha si Mash. Pangalawa ay tatapusin niya si Wahlberg. Ginamit niya ang Times Living Dead. May orasan na lumitaw. Pagkatapos ay may kabaong na lumitaw. Balik naman kay Mash ay galit si Selwar. Sa pananaw ni Mash ay cream puff lang ang nagsasalita. Umatake si Selwar at tila naalala na siya ni Mash. Nalaman din ni Selwar na buhay pa pala si Razor matapos niyang tuhugin ito ng mahika niya. Balak niyang tapusin sila pagkatapos niyang talunin si Mash. Tutuhugin niya ang mga kaibigan ni Mash dahil mahilig siyang tumuhog. Ginamitan niya ng Carbo Rain si Mash. Si Dot ay nag-aalala ngayon dahil nung huling beses na kinalaban nila si Selwar ay nanalo lang si Mash sa tulong ni Appel. Ngayon ay lalabanan niya si Selwar ng one-on-one. Pagbalik kay Mash ay pinapaulanan siya ng Carbo Rain pero gulat na gulat si Selwar. Tinatakbuhan lang ni Mash yung mga atake niya. Nagpaulan pa siya ng mas marami pero tinatakbuhan lang ito ni Mash. Ginamit niya ang Carbo Heavy Rain pero ganun pa din. Nakadikit na si Mash. Sa pool ng solid na suntok si Selwar. Nagulat si Selwar sa nangyari. Nung huling laban ay walang magawa si Mash kundi suntukin lang ang atake niya. Naalala na siya ni Mash pero sinabi niyang hindi nagagana yung atake ni Selwar dahil nakita na niya ito. At dito nagtatapos ang ating recap sa episode 8. Please like and subscribe mga kapatid.